Alam niyo po mga kabisdak, ng pag-aakala ho natin ay lahat ng mga kongresista ay umuuyo na lang sa lahat ng mga ginagawa ng mga kongresistang hindi maganda dyan sa kongreso. Nasa utos ni Tambaloslos. Magugulat ka dito mga kababayan ko. Itong isiniwalat ngayon ni Kong Marcolita. Tandaan nyo, si Kong Marcolita ay miyembro po yan ng majority. Hindi po miyembro ng minority. Nung nakaraan, pumalag siya doon sa budget hearing sa Office of the Vice President. Matindi po yung kanyang birada. May pinaglalaban yung taong ito, si Kong Marcolita. Ngayon ho, panoorin nyo ang kanyang birada diyan sa plenaryo. Hindi ito nahagip ng video, pero sarili niyang experience ito. Na hinarang siya, pinigilan siyang magsalita diyan sa plenaryo. Sinong nagpigil? Aba, siyempre, yung mga kasamahan ni Tambaloslos sa Kongreso. Pakinggan po natin si Kong Marcolita. Ano ba yun? Setyembre 16, uumpisahan ang pagde-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalagasan ng makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig. Ulugan po talagang mababawasan ang mahirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority, dahil po konti lang sila, kami ng mga majority ngayon, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung benepisyaryo ditong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang cheque ito? Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yun sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon. Nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sanang usisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi na ipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations.
walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging benepisyaryo nung batas na yon, hindi umuusad, walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission, walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Dahil kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa at hindi naman sila magsisimula, kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Kaya yung napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Okay, ayan po yung revelasyon ni Kong Marcolita. Palakpakan nga natin si Kong Marcolita. Ito yung tanong dyan, mga kabisdak. Bakit hinarang, pinigilan si Kong Marcolita magsalita? Yan yung pinakamalaking tanong dyan. Kasi nga, para sa akin alam nyo naman siguro ito. Baka kasi takot sila sa mga katanungan ni Kong Marcolita. Tatamaan sila dahil yung tao naninindigan at pinapahalagahan yung tradisyon sa Kongreso. Isipin mo, majority kayo, miyembro ka ng majority, mas pinapabura ni Romualdez yung mga minority nagsalita. Yung mga naninira sa mga Duterte. Yun yung pinapaboran. Pinapasalita sila. Samantala, ito, majority member, Marcolita, pinigilan. Kasi nga, yung una ng pahayag ni Marcolita at may karoon nga po ng komosyon, ay pabor talaga sa mga Duterte. Alam natin, na pag ang isang politiko ay pumapabor sa pamilyang Duterte, panigurado may paglalagyan ka. Paniguradong gawan-gawan ka talaga ng kasalanan. Gigipitin ka, haharasin ka. Ang nakakatakot dito, kung itong si Marcolita yung isusunod nila, gawa ng kwento, gawa ng kasalanan, gaya sa ginawa nila ngayon kay Atty. Harry Roque. Posible na mangyayari yan. Kung may prinsipyo ka kasi na politiko at hindi ka sasabay sa agos ng mga buaya, kawawa ka talaga pag tulungan ka nila. Huhusgahan ka. So ngayon, itong nangyayari kay Marcolita, maliwanag po ito, panggigipit. Hindi pinagsalita Hinarang. Kaya siguro dumakdak itong si Kong Marcolita diyan sa kanyang social media. Kanina lang po ito na i-post niya. At ang tanong, yung tanong, di ba kaya pinigilan si Kong Marcolita magsalita dahil malalaman ng taong bayan ang sekreto sa 6.3 trillion pesos na budget, panukalang budget. Sa pagharang nila kay Kong Marcolita, isa lang ang nakikita ko dito. Tama si Vice President Inday Sara Duterte na 2 tao lamang ang may kontrol at may hawak ng budget ng ating bansa.